Bigyan natin ng reaksyon ngayon ng mga isiniwalat ni Attorney Topacio tungkol sa mga kaso na nakabinbin laban kay ex-Senator De Lima. Dami pala. May graft and corruption sa ombudsman, mayroong contempt case sa Supreme Court, marami itong so pakinggan natin ito sa programa niya sa DWIZ. Salamat Attorney Topacio itong paglalahad ninyo. Binibining Laila de Lima Jonel ang lagi niyang pinangangalandaw kasi daw ay na-admit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. At ito ay lumabas ng dati ito, dahil hindi live news ito, dollars na ang totally 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining De Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more! Parang TV shopping lang, ha? But wait, there's more! Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Ibinaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino doon sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person sa taong ganyang klase. Naghain na ng impeachment yung isang grupong ulalo. Mga madre, mga communist front organizations at ang kanilang tagapagsalita, akala nila makakapunto sila dito, ha, ay si none other than ang reyna ng sama mismo. Si Binibining Laila de Lima Pero Jonel. Hindi kasi ako nagtataka ko rin sa mga taong ito. Anong tinitingin-tingin itong si Yas dito? Suspicious ka dyan sa gilid. Silip pa siya, Masyali ko. Kasi na nagbibigay ng tubig po. Anyway, akala nila manang jokes talaga. Ay, makakapunto sila kung si De Lima ang tagapagsalita nila, hindi ba nila alam kinamumuhian yan ng sambayanang Pilipino. Bakit ko nasabi? Hindi ko opinion to. Okay. Kinamumuhian ng sambayanang Pilipino. Acquitted na siya sa mga drug charges. Biglang nawala lahat ang mga kaso. Ngayon, pumapapil na siya. Kandidato siya ngayon ng party list parang liberal party, mamamayang liberal, something like that. Bakit natakot ng tumakbong pagkasenador? Kasi nung last election, wala inidoro So, party list na lang. Sabi nga ng abogado na nagbigay ng comment, yung isinampang kaso, parang media mileage lang daw. Para lang mapag-usapan sa social media, mainstream media, kasi depektibo yung ipinail na impeachment complaint. Attorney Boco de la Cruz, isang law expert na panood kong interview sa TV5. Diba, incumbent senator yan, ang termino nyo ay hanggang 2022. Apo. Okay. Lumaban siya. Incumbent siya. So may advantage siya ng incumbency, may partido siya. Anong rango niya? 22 ba? O Yes. 23? Out of, ang 12 ang mananalo, siya ay pang 22, 23. Nangungabote sila ni Gordon. Sapagkat dahil ang lagi nilang inuupakan noon ay si Pangulong Duterte. Opo. Mas marami pang nakuhang boto sila ni Katon sa kanila. Independiente yun. Ayun. Oh. Well,
kasama doon sa kasama doon sa tawag dito, kasama sa yung ticket yata ni Pangulong Marcos. Oo, pero sila incumbent. At saka baka akala, ito, hindi, natatawa lang ako rito kay Laila de Lima. Ito, factual to hindi libelous to. Pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay naakwit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang totally 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining de Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait! There's more! Parang TV shopping lang Galing yung memory. But wait, there's more! Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na... Yan, maalala ko yan eh. Palabas ng bansa si PGMA, ex-PGMA panahon na ito ng Pinoy administration. Nakaano si GMA, mayroong brace dito dahil leeg o likod, masakitin. Papunta siya ng ibang bansa para magpagamot. Meron ng TRO ng Korte Suprema na huwag pigilan paglabas. Kaya lang, siya ang DOJ Secretary by that time, pinigilan niya. Hindi nakalabas ang ex-president para magpagamot sana. Yun. Malala ko yun. So, contempt case yun. So, wala pang desisyon na mapaparusahan ba si De Lima o hindi. Akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person dun sa taong ganyang klase. Tumamin siya na siya ay nakiapin sa may asawa. May charge siya ng graft sa ombudsman. May disbarment siya dahil siya for immorality. Oh, yeah. At meron siyang contempt. Siya ay opisyal ng gobyerno at abogado pa man. She is an officer of the court. Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema. Yan ang klaseng tao na ginudyos ng administrasyon na ito. Resource person pa. Ganyan, ka-morally bankrupt ang administrasyon na ito. Si Laila de Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Mapakalaki na ang problema mo. Kasi matindi. Ngayon, so impeachment kay VP Sara, si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Actually, yan si Larry Gadon. Pasensya na, kaibigan ko yan. Ngunit sinabi ko na sa kanya, yan disbarment po, yan ay confidential. Pagka ikaw ay nagpa-file ng disbarment, according to the rules of court, ikaw ay hindi mo dapat yan ay pinapublicize. Pero pinapublicize niya at hindi ko maintindihan. Ganun pala yun. Pag mag-file ka ng disbarment case, wag mong i-publicize. Pinapublicize ni Larry Gadon. Tapos galit na galit pa. Ano sabi niya na ipapa-impeach ko kayo lahat, mga Supreme Court justices, pag hindi nyo aksyonan itong aking reklamo laban kay VP Sara. Grabe. So, anyway, nandiyan na yan, spokesperson ng mga civil society groups na nag-file ng impeachment laban kay VP Sara, itong si ex-Senator De Lima. At salamat, Atty. Topacio.
Ngayon ko lang ma-recall yung mga ganyang kaso na nakabinbin kay ex-senator De Lima.